Hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaturiang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang gabang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ang episode 992 ng Ride on Ministry, araw po ng Friday, Biyernes, January 27, 2023. Yes, ang Ride on Ministry, Ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Ama at aming Diyos, inyo pong pairugan ang aming mga pusong uhaw ng iyong mga salita. At kami po ay magabayan sa pamagitan ng pagkasi ng inyong banal na Espiritu upang maituon namin ang aming mga puso, isip at buhay sa pagtalakay sa napakahalaga na inyo pong ipagkakalob sa amin. May tanghal ang iyong banal na pangalan, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Marapatin din niyo, Panginoon, na magimayos po ang kalagayan po ng internet at signal. Lahat ay aming iniaalay sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Well, magandang umaga, araw sa bawat isa sa atin. Tayo po ay tumungo sa panimula ng ating isisiris. Simula sa darating na Lunes, ang ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Yes, 2 Timothy. Ngayon, ang ating pag-uukulan ng pansin ngayon ay ang ilang mga pangungusap o panimulang mga pananalita na summarize sa background ditong isisiris po natin. Ngayon, ang sumulat mismo ng second ay yun din ang sumulat ng 1 Timothy. Walang iba kundi si Pablo, the Apostle Paul. At ayon sa ating pagre-research ay ang pinakatema nito ay patungkol sa steadfast endurance. Yes, steadfast endurance, yung nakapagpapatuloy, yes, na matatag, at na nakapagtitis sa anumang mga pagsubok at sinasalunga sa buhay, gayon din sa paglilingkod. At ito po ay isinulat di umano ayon sa ating nasa liksik ay 67 AD, yes, after the death of the Lord Jesus Christ. Ngayon, tignan po natin ng ilang mga background dito at gamitin natin ang sinasabi ng salin ng Biblia na poimen, ang Biblia ng mga pastor. At atin pong ihimayin ito at magkakaroon po tayo ng reaction and reflection sa bawat hanay na sinasabi nito.
Ngayon, panimula ng ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, na kung saan ay mula sa aklat ng mga gawa. Di ba ito ay matagal na siniris natin mula chapter 1 hanggang sa huling bahagi ng verse ng last chapter ng the book of Acts. Ngayon, nalaman natin, mga ka-ride-on, sa ating Panginoon na itong si Timoteo ay anak mismo ng isang Grego at isang babaeng Hudyo na kung saan ay naging Kristiyano. Well, maarin yung basahin ng sinasabi ng mga gawa o Acts chapter 16 verse 1 at mababasa niyo at makikita niyo doon. Ngayon ay itong si Timothy o Timoteo ay tinuruan mismo ng kaniyang mahal na ina at gayon din ng kaniyang lola. Daya naman, masasumpungan natin ayon na mismo sa 2 Timothy na siyang isisiris natin partikular sa chapter 1 verse 5 at gayon din ng chapter 3 verse 15. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, so kombinasyon ng kanyang pinagmulan na lahi, Grego sa panig ng kanyang ama, at Hudyo sa panig ng kanyang ina. Pero walang imposible dahil naging Kristiyano at yan ay purihin natin ang Panginoong Diyos. Well, napakahalaga din yung sinasabi na kung saan ay tinuruan itong si Timoteo sa pamagitan ng kanyang mahal na ina at lola na napakahalagang responsibilidad ng mga magulang at gayon din ng pakikisawsaw na rin ng mga lola at lolo. Dahil minamahal ang kanilang mga apo at mga magulang ang kanilang mga anak. Kaya ang tahanan ang siyang nagsisilbing pangunahing paaralan. Yes, na dinudulugan ng mga anak o ng mga apo. Kaya kahit ang mga magulang, lola at lolo na hindi naman nakatapos ng Bachelor of Science in Education or Christian Education, pero nandoon ang inaasahan na kung saan ay magtuturo. Yes, gumagabay. Binibigyan ng tamang direksyon ang mga anak. Edukasyon, inihahanda sila. At binibigyan ng magandang edukasyon, yes, ng magulang naman ay kasamang kanilang responsibilidad na mula sa kanilang patuloy na pangangalaga, ine-enroll, yes, sa paaralan upang makapag-aral hanggang makatapos at gayon din kung merong church na meron pang mga pagtuturo para sa mga bata kasama na dyan ang mga Sunday school at gayon din ang mga weekend
na mga pagtuturo sa komunidad. Lahat ng yan ay nakatutulong, pero ang pinakapangunahin na guro ay nasa loob ng tahanan ang mga magulang. Mga magulang na kung saan kahit natapos ng kanilang pananagutang pagsisilbi sa mga anak at kapag ang kanilang mga anak ay nagkaroon ng asawa at nagkaroon ng mga anak, patuloy na meron siyang apostolic ministry sa mga apo. Well, mga kapatid sa Panginoon, itong si Timoteo, naranasan niya ang kahalagahan mismo na siya ay tinuruan ng kanyang ina at gayon din ng kanyang lola. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon Diyos. Kaya dapat ang mga ina, mga ama at mga lola, yes, minamahal. Pinapahalagahan, nirerespeto, ginagalang mga kapatid sa ating Panginoon sapagkat meron silang ginampanan at patuloy na ginagampanan na mahalagang mga tungkulin, pananagutan at paglilingkod. Kaya dito ay so grateful naman si Timoteo na naranasan po niyang na siya ay alagaan, turuan ng kanyang ina at gayon din ng kanyang lolang minamahal. Well, karamihan sa atin dito ay lola, di ho ba? May mga rin dyan kung saan ay mga senior citizen, mga magulang, at purihin po natin ang Panginoon. Ngayon, itong si Timoteo ay hindi naman siya yung first. Hindi naman si Pablo ang pinaka-first hand na kinasangkapan upang siya ay maging isang Kristiyano mananampalataya. Kundi dahil sa napakahalagang influence ng kanyang magulang at gayon din ng kanyang lola. Kaya nga po ay siya ay isa ng mananampalataya kay Jesucristo, siya ay isa ng Kristiyano. Nang dumating si Apostol Pablo sa kanyang buhay mismo, sa kanilang bayan doon sa Lystra, bahagi ng Asia Minor. Di ba, yan ay atin ng siniris nung tayo po ay nandun sa Acts, ang mga gawa. At ang ginawa mismo na Apostol Pablo dito, bilang mas nakatatandang mananampalataya at lingkod ng Panginoon, ay kanyang isinama itong si Timoteo upang maging kanyang katulong sa gawain ng pangangaral o ministeryo. At kita natin dito yung process of discipleship making. Yes, na kasama po yung mentoring ministry, empowering ministry. Sa isang kabataan na kung saan ay nakitaan ni Apostol Pablo ng ng magandang tunguhin sa buhay, lalo na sa larangan ng paglilingkod. Nakitaan niya ng kakayanan, nakitaan niya ng anumang mga bagay na maaring magamit sa larangan ng paglingkod at kailangan lamang na kung saan ay sinasama. Yes, hinihikayat, minementor, yes, ginagabayan, ini-encourage, pinalalakas. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, ito ay napakahalagang ministeryo ng Iglesia. Yes, the church must have its own discipleship making
Yes, the mentoring ministry to prepare the children, the young people, the young adult to a particular specialized ministry that someday somehow in the near future sila naman yung kakasangkapanin ng Panginoon na mangunguna at gayon din na magme-mentor at magdi-disciple at gayon din na kung saan ay magkaroon din sila na body-body na maging katuwang sa gawain ng ating Panginoon. So that the church ay hindi manatili na hungkag sa human resources, na hindi manatili na kung saan ay maintaining a church at okay na yung kalagayan nila, na laging kalagayan nila na ganon. There should be an impact, there should be a contagious manifestation of faith and love and servitude in the Lord Jesus Christ through this kind of ministry na yan ay isang buhay na halimbawa na matutularan natin sa buhay at paglilingkod at discipleship making nitong si Apostol Pablo, bukod pa sa kanyang maaktibo at mabisang pagiging misyonero ng ating Panginoon. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, matapos nga sa mga bagay na ito ay madalas na kung saan ay nababanggit. Sa aklat ng mga gawa at sa mga ilang pasimula ng mga liham na Apostol Pablo na kaniyang ginawa, halimbawa doon sa 1st and 2nd Thessalonians, at gayon din po ang 2nd Corinthians na yan ay atin din na pagdaanan sa ating pagsisiris. Ngayon, itong mismong ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ayon dito sa aking resource material ay isang masigasig na sulat. Yes, isang masigasig na sulat mismo ng isang matandang misyonero na si Apostol Pablo. So, ibig sabihin noon ay kung si Timoteo ay magpapasakop, kung si Timoteo ay maging obedient, kung si Timoteo ay punong-puno ng desire to learn, with humility and teachability, and with the fullness of his dedication and commitment and passion unto the Lord and to the work na ipinagkakatiwala ng ating Panginoon Diyos. Well, ang magiging equivalent niyan pagdating sa panahon, at kita naman natin paglipas ng mga panahon ay si Timoteo, bagaman isang kabataan, mahiyain at timid siya. Pero sa pamagitan ng mga pagsasanay, sa pamagitan ng mga masigasig na mga sulat, sa pamagitan ng mga masigasig na encouragement, sa pamagitan ng binigyan siya ng mga puwang na maging bahagi sa holistic ministry and mission of the church. Well, mga kapatid sa Panginoon, katulad din natin na matagal na sa church, na tayo na sa larangan ng leadership. Hindi naman nung ipinanganak tayo ay leader na tayo. Hindi naman nung ipinanganak na tayo, misyonero na tayo. Hindi naman sa pinganak tayo ay nagba-Bible study leader na tayo. Kundi sa bawat pagtahat ng bawat panahon at ng paglipas na ito, yung paghuhulma sa bawat isa sa atin sa pagdaan natin sa ating mga karanasan
At gayon din ang ipinagkaloob ng scripture at gayon din ang tradition meron tayo na Kristiyano. At gayon din na tayo ay binibigyan ng magagandang mga karanasan na nakatutulong na pumapanday sa bawat isa atin at gayon din na kung saan sa lahat ng yan ay binibigyan tayo ng Panginoon ng mga naangkop at tamang reasoning at tamang paggawa at tamang pagkaunawa at tamang pamumuhay, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Well, katulad na lamang na pinagdaanan ko rin, dati naman ako mahihayin noon pero kapag ako'y nakainom noon ay hindi pa ako Christian, hindi pa ako pastor, ay maingay din ako. Pero lahat ng yan pala ay mababago kapag nakapailalim sa Panginoon. Kapag binuksan ng pintuan ng pag-aaral, pintuan ng pagpapasakop ng Panginoon at pintuhan ng lahat ng opportunities upang ang isang mananampalataya na meron siyang kakulangan sa mga bagay ay matututo na ihahanda at pagdating ng panahon ay sasabihin ng mga iba, oh, kaklase ko yan noon. Bakit ganyan siya magsalita ngayon? Ang daldal niya pagdating sa salita ng Panginoon nandun sa sulok at nandun lamang siya na kayo kung gano'n at gayon hindi nagsasalita, hindi nagpa-participate sa mga diskusyon. Pero nung siya tinawag ng Panginoon, nung siya ay naging lingkod ng Diyos, ay kahit na tawagin mo siya at hindi pa siya nakapaghanda ng kanyang sasabihin ay tatayo, at gayon din na kung saan ay magsasalita at mamamangha ka. Dahil punong-puno siya ng mga karanasan sa kanyang nakalipas, punong-puno siya ng kanyang pagpapasakop at pagtuklas ng kaalaman at gayon din ng patuloy na pakikisawsaw sa gawain ng ating Panginoon. Well, tama ang ginawa ni Apostol Pablo na pagsasanay kay Timoteo. Hindi lamang sa pamagitan ng masigasig na sulat, kundi sa pamagitan ng masigasig na mentoring, sa pamagitan ng masigasig na discipleship making na kanyang ginawa mismo sa kanya. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, lalo naman na kung saan sa si Timoteo ng panahon na iyon ay mas nakababatang lingkod ng Diyos, manggagawa ng Panginoon, na sinasabing ang pagtitiis ang pinakapangunahing katangian ng mga ngaral ng Ebanghelyo. Totoo po yan, base sa aking karanasan. Kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, talaga kung noon ay ganito pagtitiis mo, kung pumasok ka sa gawain ng Panginoon, ay lampas pa sa di pa ng dapat na pagtitiis. Halimbawa, administrative pastor ka sa isang local church, meron kang 1,000 members. And other co-workers na katuwang mo. Well, 1,000 members ang pagigisamahan mo. 1,000 members ang papangunahan mo. 1,000 na mga members na magkakaiba ng mga pag-uugali. Mayroong mga pagkakaiba ng naisin at merong pagkakaiba ng galing, ng husay at talino at kung papaano mo haharapin hindi lang mga ito. Well, meron din dyan mga pasaway, meron din dyan na matitigas ang ulo, meron din dyan na kung saan ay mapaghanap. Yes, sinasabing hashtag, nasaan si pastor? Hashtag, yes, ganito, ganire. Talaga naman, marami din mga reklamo, mga punad, marami din mga problema at maraming mga expectations and demands that
it needs, mga ka-ride on sa Panginoong Diyos, ng continuing steadfast endurance. Yes, we have to endure all of that, mga ka-ride on sa Panginoong Diyos, sapagkat yan ang pangunahin na kinakailangan na maging katangian ng lingkod ng Panginoon, at gayon din tayo na mga mananampalataya sa ating Panginoon, na tayo po ay nararapat na maging matiisi. Well, lalo na kung tayo po ay nangangaral, lalo na kung tayo po ay nangunguna, kailangan po natin yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. At diyan ay nasusukat kung hanggang kailan yung ating pagtitimpi. Yes, kung kailan tayo magpapatuloy o kaya pa ba natin na magpatuloy sa gawain ng ating Panginoon. Pero ang lahat ng mga iyan, kapag hinaharap at pinagtatagumpayan, ang balik niyan katatagan. Ang balik niyan ay paglago, ang balik niyan ay ano man darating na mga pagsubok at mas mabibigat na mga salungahin sa buhay, ay makakaya natin sa gabay at tulong ng ating Panginoon, dahil yes, hindi natin iniiwasan ang mga hinaharap natin na may tibay ng loob. Hinaharap natin na may tibay ng pananampalataya. Hinaharap natin na kung saan ay tinuturuan tayo kung paano pa lumutas ang bawat problema, kung paano ay handle at ang bawat sitwasyon sa ating mga pangunguna. Well, mga karaydon sa Panginoong Diyos, dito ay ma-appreciate natin na sa pagmamahal at pagturing mismo ni Apostol Pablo na kanyang beloved son, si Timoteo, at lingkod ng ating Panginoon. Well, ang kanyang pagtsatsaga na i-disciple si Timothy, ang kanyang pagtsatsaga na kung saan ay gabayan, at gayon din ang kanyang pagtsatsaga upang si Timoteo ay patuloy niya na kanyang hinihikayat. Na alin? Na mas lalong pagningasin ang kaloob ng Diyos na nasa kanya na mismo. Ibig sabihin ng pagningasin ay lalong patatagin, lalong palawigin, lalong palaguin, at gayon din at the same time na kung saan ay hindi nananatili mismo sa Kanya ang ningas ng kaloob ng Diyos sa Kanya, kundi katulad ng ginagawa ni Apostol Pablo sa ningas ng kanyang pananampalataya, sa ningas ng kanyang galing, ng kanyang husay, ng kanyang very creative approaches of ministry and leadership. Well, na kanyang itinuturo kay Timoteo, na kanyang ibinabahagi. Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, gayon din na sa ningas na yan ay hindi po dapat na kung saan ay mismo yung may ningas ng kaloob na yan ay siya lamang yung magbebenepisyo, kundi higit sa lahat ay mas maraming magbebenepisyo, well, kung magkakasama lahat na nagniningas. Ang kaloob ng Diyos sa bawat isa, ang pananampalataya ng bawat isa, well, can you imagine that the church will indeed explode spiritually? From the inside to the outside, yes, of going forth, of sharing the gospel, mga kapatid, sa ating Panginoon. At gayon din, di ba ang ganda, ang sarap pakinggan, at gayon din ang saya sa loob ng church na kung saan ay, kailangan natin ganito. Sabi ng isa ay, ako na dyan. O kailangan natin ang mga ako na dyan, pastor. O kailangan natin ako na dyan, yes. O magbibisitation tayo, kasama ako dyan. Magkakainan tayo, kasama ako dyan.
Di ba mga kapatid sa ating ibig sabihin noon ay kapag yung ningas ay naipapasa at nagkakaroon ng impact, nagkakaroon ng contagious impact upang sa ganon ang church mismo hindi nawawalan ng human resources, hindi nawawalan ng anumang kailangan natin sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Rather than of maintaining the church as a church na kung saan sama-sama lamang sa linggo. Nagsa-Sunday school, nakikinig ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ano kung ang ningas na yan ay makumberte into organizing Bible study areas? Bible study areas, cell groups, and even feeding ministry, and so many opportunities of establishing, specialized ministries na kung saan sinasanay ang mga kaanib at mangunguna sila sa mga gawain na yun. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, yan ay napakahalaga po sa buhay at ministeryo ng ating church. The church, from the inside to the outside, going forth to propagate the gospel in the innovative ways of doing it. Are you with me, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos? Well, yung bagay na yan na sinasabi nga na hinikayat ni Pablo si Timoteo na mas lalong pagdingasin ang kaloob ng Diyos mismo sa kanya. Well, mga kapatid sa Panginoon, sa course ng ating pag-series kapag tayo ay nandun sa chapter 1, lalo na sa verses 3 to 7, matutunghayan po natin yan. Ngayon, isa rin na kung saan hikayat ng Apostol Pablo kay Timoteo na hindi nararapat na si Timoteo ay ikahiya. Ang pagpapatotoo para sa Panginoon na siya namang binabanggit ng chapter 2 ng ating isiseries mula verses 8 to 18, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Well, bakit nga ba tayo nahihiya na i-share ang gospel? Bakit ba na kung sana mayroong mga reason na nahihiya ako? Wala akong karanasan yan. At yan ay kakaba-kaba ako at hindi ko kasanayan yan. Ngayon, mga kapatid sa ating Panginoon, ay kapag na-empower ang kaanib, ang mananampalataya, at gayon din na sinusunestinan pa ng gawain ng iglesia ng pag-asanay. Upang sa ganon ay magabayan, upang sa ganon ay masanay sa pangangaral, masanay sa pagtuturo, masanay sa lahat po ng tips kung paano maging matagumpay sa gawain ng Panginoon, gayon kung paano ma-overcome ang fear, kung paano ma-overcome ang pagiging mahiyain. Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, pansinin natin ang mga unang mga disciples ng Panginoon. Hindi naman sila nag-graduate sa seminary, hindi naman sila na kung saan mahusay na. Karamihan sa kanila ay hindi nakapag-aral. Karamihan sa kanila kung saan ay mangingis na. Meron pa dyan na kung saan activist at gayon din. Iba-iba po ang kanilang mga background. Pero ay sila po ay sinanay ng Panginoon sa UE. University of Experience in the Lord Jesus Christ through discipleship making. Kasama nila si Jesus. Kaya nga ho, ang church, nararapat din na magiging training ground, bulwark of training. Yes, sa mga kaanib at gayon din sa bawat isa upang sa ganon ay mahasa at masanay sa mga gawain. Well, hindi man lahat na kung saan mga kaanib ay sasama dyan, pero kung pagpasabihin natin na kung saan ay 30% o 20% na talaga naman magkumit ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga buhay, kapag yan ay mga nasanay na empowered, well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, it will multiply. Yes. From the 20 to more souls and Christians na ma-equip sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya dito mahalaga ang payo, masigasig na payo ng Apostol Pablo
Hindi dapat na ikahiya ang pagpapatotoo para sa ating Panginoon. Yes, kapag para sa Panginoon, ukol sa Panginoon, sa pagitan ng Panginoon, yes, matatanggal ang pagiging mahihayin natin. Maging matagumpay. Pero kung ang pagpapatuo natin ay para sa ating mga sarili, hindi po magtatagumpay. Kundi para sa Panginoon. Lang sa Panginoon, gayon din iniisip natin na kung saan, kung marami ang siyang makikinig at gayon din na mabiyayaan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon at sila'y mag-surrender, magpasakop sa Panginoon, tanggapin si Jesus at gayon din maging bahagi ng iglesia at gayon din sa kalaunan. Baka meron pa dyan magpapastor, magdakones at meron pa dyan na kung saan ay maging lingkod ng ating Panginoon sa iba't ibang larangan po. Well, isa rin na kung saan ay paghikayat ni Apostol Pablo kay Timoteo na nararapat na siya ay makibahagi sa paghihirap bilang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Na siya naman ang essence ng chapter 2 verses 1 to 13 ng ating paparating na isi-series. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, this is indeed the concrete theology of incarnating to the people. Being with the people, being with the community, being with the family, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Yung solidarity sa mga naghihirap, sa mga nararanasan ng mga pagsubok at mga problema, mga kapatid sa ating Panginoon, yun lamang you touch one person na kung saan ay meron siyang matinding pinagdadaanan. Touch mo siya at papayuhan mo na kung saan ay huwag ka mag-alala, huwag ka magalumihanan. May pag-asa, meron pang mas magandang buhay na darating. Yes, lalo na kung ipapanalangin mo sa ating Panginoon. At lalo na kung saan ay dadalaw-dalawin mo pa at patuloy na kung saan ay encourage. Lalo na sa panahon na ito ay, kapatid, ano bang cellphone number mo? Ano bang messenger account mo? Ano ba ang contact number mo? At saan ka ba nakatira? Kapag nainganyo. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, that just a twinkling of an eye, isang pindot sa cellphone na kung saan ay kinukumusta, ini-encourage, ipinapanalangin ay merong magandang impact, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Well, bilang mabuting lingkod ng Panginoon, tama si Apostol Pablo na dapat si Timoteo na makibahagi sa paghihirap. And same is true with you and me and all of us as Christian believers in today's world, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Gayon din na binigyan din pansin dito yaong sa pakikiharap mismo ni Timoteo, lalo na sa mga bulaang mga guro, mga false teachers. Nalihis ang kanilang mga itinuturo at dinaayon sa katotohanan sa Ebanghelyo. Well, ang payo ng Apostol Pablo dito ay huwag siyang makikipagtalo. Yes, huwag siyang makikipagtalo. Kundi yaong magsumikap na lamang si Timoteo na maging manggagawang walang anumang ikahihiya na ng matuwin na salita ng katotohanan. Well, mga kapatid sa Panginoon, yan
ay importante basta nakapokus, basta na ayon sa katotohanan, at gayon din basta hindi ka lilihis mismo doon sa katotohanan. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, hindi dapat na mahiya na sabihin kung ano ang katotohanan. Kung ano ang natuklasan na tama, kung ano ang naranasan na tama, na kung saan nagbibigay ng kabutihan, ng katwiran, ng kabanalan, at gayon din ng katagumpayan sa gitna ng mga pahirap, mga pinagdadaanan. Rather than yaong makikipagtalo na kung saan ay mauuwi sa walang kabuluhan at away. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, gayon din ang isa sa paalaala ni Apostol Pablo kay Timoteo din, na nararapat din na kanyang linisin mismo ang kanyang sarili mula sa pagiging hamak, upang sa ganon ay siya ay magiging angkop at kaangkop-angkop na sisidlan, magagamit sa Panginoon. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, alam naman natin na pasamalaang isa sa katangian ni Timothy ay timid siya, mahiyain siya. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, at gayon din mismo na siya ay isang kabataan. Yes, lalo na kung kaharap mo, ang pinapangunahan mo ay mas matatanda, yes, at mas may gulang, at gayon din, lalo na kung sila ay mga marurunong din. Well, kung saan kapag ikaw ay timid, ikaw ay mahiyan, at gayon din kapag ikaw ay merong insecurity, at kapag ikaw ay nakatuon doon sa mismo sa iyong sarili na kung saan ay hindi ko kaya yan, no? Wala akong kakayanan yan. Kung ganun lagi ang reason ay talaga naman na matutuloy ka sa walang kakayanan. Ito lamang ako, yes. Meron ba naka-inkwento na ka ba na kung saan ay binati mo na, "Oy, Mari, ang ganda-ganda mo ngayon." Eh, sabi naman, "Hindi naman konti lang, yes." Pero nakangiti siya, di ba? Sabi naman ng pari, "Pogi-pogi mo ngayon na." At hindi, ito lang ako. At wala ako. Ito talagang binigay ng Diyos sa akin. Para bang hinamak siya ng ating Panginoon. Rather than sabihin na thank you at maganda ako, pogi ako, at gayon di ka maganda at pogi. Well, gayon din na, ang husay mo ngayon, pare. Ay, hindi naman, ganito, ganyan-ganyan. Rather than na kung saan ay praise the Lord, hallelujah, sa pinagkakalooban ako ng Panginoon, ng husay, ng galing at talino na aking naisesyen. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, dahil po sa napakahalaga pong sinasabi nga na Apostol Pablo, na kung saan ay nililinis mismo ang sarili, mula sa pagiging hamak, mula sa pagiging hongkag, tungo sa mas naaangkop na magsisilbing sisidlan ng ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. You may check 2 Timothy chapter 2 verses 20 to 26. Mismo sa essence ng sinasabi dito, mga karaydon sa Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din tayo, huwag natin maliliitin ang ating mga sarili na kaloob ng Panginoon. We are indeed created in the image of God, isn't it? My dear brothers and sisters in the Lord, that Jesus Christ with all the fullness of God's glory, with all the sangkap na binigay ng Panginoon sa atin, with all the continuing encouragement of the Lord, the Creator, upang tayo po ay mas lalong naangkop sa bawat panahon bilang mga sisidlan ng ating Panginoon Diyos. To share something, to uplift people, and even to minister and disciple other people. Especially that souls that we may bring sa presence mismo ng ating Panginoong Diyos.
Well, mga kapatid sa ating Panginoon, dito ay tunay nga naman na napakalaki po ang naging tulong at influence. Spiritually, in the arena of leadership, in the arena of ministry, in the arena of mission and missionary works sa buhay mismo ni Paul dahil pinagtiyagaan siya. Binigay niya ang kanyang panahon, ibinigay niya lahat ng mga encouraging and uplifting ways and means of leading and ushering this beloved son, Timothy, to become a better person and to become a successful, victorious worker of the Lord Jesus Christ. Kaya malaki po ang naging tulong ni Pablo kay Timoteo. Mismo sa kanyang halimbawa na kanyang ipinakita, halimbawa na kanyang shinare, sa halimbawa na kung saan ay nakita at natunghayan mismo ni Apostol Timoteo. Well, you may check kung ano sinasabi ng isisiris natin pagdating natin sa chapter 3, verses 10 to 17. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, dito sa aklat na ito na isinulat ni Paul ay dito natin makikita yung kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Darating tayo dyan kung anong may dudulot dito. Itong inspired word of God at gayon din kung saan ay hindi na dapat hinahamak mismo ang sarili nitong si Pablo dahil sa kanyang pagiging kabataan, kundi ang kanyang payo na linisin ang kanyang sarili mula sa pagiging hamak upang siya ay maging mas angkop na magiging sisidlan ng ating Panginoon. Gayon din dito sa ating isisiris ay dito rin natin masusumpungan yun laging ginagamit natin na bersikulo lalo na sa mga wake services, sa mga necrological worship service, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Na kung saan na nasa katapusan na ng kanyang gawain, nitong si Apostol Pablo at naghihintay ng putong ng katwiran. Di ba dito yung sinasabi niya na handa na ako na kung saan alay sa Panginoon. Natapos ko ng aking pakikibaka sa pananampalataya, etc., etc., etc. At gayon din na kung saan matatanggap na niya ang putong ng buhay. Kaya nga yan ay masusumpungan natin dito sa ating pagsisiris at gayon din po yung ang mga salita mismo ng pamamahala ni Apostol Pablo. Yan nga sinasabi ko kapag tayo po nandun sa chapter 4, verses 6 to 8, ay dito ay ating pong mababasa at maririnig ang makabagbag damdamin na patotoo mismo ng kalakasan ng alin ng pananampalataya. Kalakasan ng kaugnayan sa Panginoon, kalakasan ng pag-asa, kalakasan ng katagumpayan at kalakasan ng inaasahan na kung saan tunay nga naman yung sinasabi ng Apostol Pablo nang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ang pag-asa ng mga mananampalataya sa harap po ng kamatayan. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ay hanggang dyan lamang tayo sa introduction ng ating isisiris simula sa Lunes. At mas maiksi itong 2 Timothy sapagkat ito po ay 4 chapters. At pagkatapos niyan ay Titus, maikli din. At lalong mas pinakamaikli ang kanyang sulat kay Pilimon na isang chapter lang. And of course, matatapos natin lahat ng mga panulat ni Apostol Pablo. Kailangan lamang po ang pagtsatsaga. Kailangan po lamang po ang patuloy natin na
steadfast endurance and faith in the Lord Jesus Christ. Salamat po ng Panginoon, sa iyo, Panginoon, sa iyong ipinababatid sa amin at patuloy ka, Panginoon, na maghari sa amin. Patuloy, Panginoon Diyos, na kung saan ang mga payo na ito ay amin pong maisalang-alang sa lahat ng panahon. Upang kami ay maging naangkop na magsisilbing sisidlan mo, Panginoong Diyos, sa mundong ito, upang magatid ng liwanag. Magsilbi kaming asin ng siyang libutan. Magsilbi kami ng buhay mong instrumento. Sa kapurihan ng iyong pangalan, yes, sa paglawak ng iyong paghahari at gayon din sa patuloy na mas maningas na pangangaral ng iyong ebanghelyo sa iba't ibang kaparaanan. Yes, binabalik po namin sa iyo lahat ang paborit pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat ay magsilbi ng magsabi ng Amen at Amen at Amen sa ating Panginoon. Ngayon ay ating pong tungayan ang ilang mga kapatid natin na kung saan ay birthday po nila mismo sa araw na ito. Kapatid na Mirna, yes, Lampito, parang kamag-anak ito. From San Isabela, pero nandiyan siya sa bandang Quezon City. At gayon din ang kapatid na Carlina Baltimore. Happy birthday! Christina Santos ng Quezon City, happy birthday sa iyo. Sally Hison Villaluna ng Rojas Oriental Mindoro, happy birthday sa iyo. At gayon din kapatid na Robelin Morales Garcia, happy birthday. Sharon De La Junta, happy birthday sa iyo. Sana kilala kita pag makapaghuntahan sa iyo. Purihin natin ang pangagayin din ang kapatid na Camille Bawan ng Sidabalang Bataan, pero dyan sana mamalagi sa Marikina City, Metro Manila, dahil dyan ang kanyang malapit ang kanyang trabaho dyan. Yes, parang anak ito ng pastor, ano? Si Reverend Daniel Bawan at kapatid na Doktora Pura Bawan ng Sidabalang Bataan. Happy birthday sa iyo at sa inyong lahat. Aming Ama, aming Diyos, salamat po sa bawat kapatid na ito na birthday nila ngayon. Pero hindi lamang sila, Panginoon, kundi marami pang may birthday sa iba't ibang dako sa buong mundong ito. Kasama na, Panginoon, ang bawat sanggol na isinilang sa araw na ito. May you always be with them, O Lord Jesus Christ, to bring a peace, to bring a love, and to bring your best wishes and prayer to each one of them. Yes, Lord, be with them, O Lord Jesus Christ, at maramdaman nila, Panginoon, at maranasan ang iyong presence sa kanila na nakikidaupang palad sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ikaw, Panginoon, ang maghani sa kanilang mga buhay at pamilya ng kanilang kinabibilang, gayon din sa kanilang mga trabaho, pinagkakaabalahan sa araw-araw. Ingatan niyo sila, Panginoon Diyos, at pagpalain at pasaganain at marami pa na darating po na kanilang kaarawan sa buhay mula ngayon at sa mga darating na maraming taon. Sa ngalan ni Jesus, yan po ang aming panalangin at awitan natin ang mga kapatid na ito na kung saan ay nagbe-birthday. Mabuhay ka naw at pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Inihiling namin pagpalain ang mga araw upang darating.
Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kaparan. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwi na lumawig na ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng may birthday at mga sanggolin sinilang mismo sa araw na ito'y itsunan natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin po natin ang Panginoon at tayo po ay patuloy na dumako sa ating panalanginan sa pagkakataon. Talaga naman araw-araw merong birthday mga kapatid sa ating Panginoon, at meron ba tayong dapat na na kung saan ay ipanalangin? Meron ba kayong mga prayer request? Type nyo, send ninyo nang makita po natin mamaya. At gayon din natin pong ipinaparating ang ating pagkikisang damdamin sa buong pamilya ng mga Rivera Agawid. Yes, saan ba lugar yan? Yes. Nueva Ecija rin ba yan? At sa pagpanaw ng Lola na Angelina Rivera Agawid. Yes, nagawid din kina Apo. Yes. Ito po ay mahal na ina ng Dr. Priscilla Agawid Mendez ng Rizal Nueva Ecija. Patuloy, Panginoon Diyos, na iyong dulutan ng kagalakan at ng pag-asa at gayon din ng kaaliwan, biyaya na kailangan po ng buong pamilya na naulila. Ang pamilya ng mga Agawid, Panginoon. Salamat po sa buhay at paglilingkod mahabang panahon ng Nanay at Lola Angelina Rivera Agawid, sa kanyang pamilya, sa lipunan na kanyang ginalawan, at gayon din sa iglesia. At ngayon, Panginoon, ay aming pinagkakatiwala sa iyong mga kamay ang kanyang katawan, ang kanyang espiritu at kaluluwa. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Nga po Diyos ka di timang liliwa. Kadagayo amin, kanimang ted tinananay nga rago, kan na pigsa. Hindi po yung pigsa na ko na. At gayon din, tagtultuloy nga grasya na Apo Diyos. Uray pa'y ti katingaan nilindok in tarumpingay, God, agtultuloy kayo kadi. Nga umarakop, kene Apo, nga iso makaiti di sa tinamnama. Well, mga kapatid sa Panginoon, ay yun po ay Ilocano na pakigisang damdamin at panalangin. Hallelujah at praise the Lord, at gayon din ang mga ipinapanalangin namin, mga kilala man namin o hindi, na nasa banig ng karamdaman, lahat po ng nasa pagamutan at maging sila na sa kanilang mga tahanan, na lumalaban sa buhay na ito, naniniwala, nagtitiwala sa iyo, Panginoon, that you can do something
Beautiful, O Diyos, for them, O Lord Jesus Christ, to receive the mightiness of your power. Yes, your miraculous healing. And even to put them, O Lord Jesus Christ, into that ladder of good health and wellness. O aming Ama at aming Diyos, yan ay pinapanalangin po namin sila. Katulad po ng kapatid na Danglagman ng Valenzuela City upang patuloy niya makamtan, Panginoon, ang kalubusan ng kagalingan. Gayon din ang kapatid ng Elita Luod ng Mindanao na nasa stage 4 breast cancer. Ang kapatid na Denmark Onboy na merong pinagdadaanan na rheumatic heart disease. At sila, O Diyos, na mula sa Bacoor City, Cavite, katulad po ni Teresita Cabrigas na nagdadialysis 2 beses sa isang linggo, Rosemary Amagsila na 4 beses na kung saan na-stroke at gayon din na kinakailangan pa na kung saan maayos ang kalagayan po ng kanyang puso. At gayon din ang kapatid na Carlos Amagsila na nasa Medical City Center ng Pasig City. At ang kapatid na Sunny Peña Puerte ng may kinalaman sa kanyang breast at gayon din ang kanyang anak na sa Alexander Peña Puerte na merong pinagdadaanan na Ghislaine Barb Syndrome. Efren Tanglao, O Diyos, na kailan lang ay naopera ang kanyang colon. Pati na Panginoon ng kapatid na Mila de la Cruz Simon na nasa Cleveland, Ohio, USA, para po sa kanyang complete healing recovery mula sa kanyang natamong aksidente noong October 12, 2021. Jane Lumacan na merong heart ailment, Reverend Dante Simon, para sa kanyang continuing recovery and healing mula sa kanyang operation ng kanyang colon dyan sa bandang California, USA. Gayon din aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Angela Orisa Ladelio ng Science City of Muñoz, Nueva Ecija na diabetic at merong cervical cancer stage 2. At ang kapatid na Lenlen Tangonan Lianyo ng San Mateo Isabela upang siya ay makarecover, gumaling upang siya ay makatayo at makalakad at mamuhay na normal. Uncle Pedro Gallardo Tangonan Sr. na Marikina City, Metro Manila na merong pinagdadaanan ng leukemia. Cherry Faye Lucas Mariano para sa kanyang patuloy na recovery dyan sa Tarlac. Kapatid Amelita Celesta ng Talim Island na Binangonan Rizal for good health and wellness. At gayon din ang kapatid na Mirna Sanchez Rapanandakanay ng Sydney, Australia para totally ma-restore ang kanyang kalusugan. Dr. Pura Bawa ng Sito Balanga, Bataan para din sa kanyang lubos na kagalingan at restoration. Diyan sa bandang Sito Balanga, Bataan, gayon din po, Panginoon, ng kapatid na Nanay Sophia Mercado. Diyan sa bandang Bataan para din sa kanyang mabilisan na paggaling at recovery ni Cruz Bagtas ng Bataan na dumadaan din sa mga medical procedure katulad po ng liver chemotherapy. At ang kapatid na Minerva de la Cruz na merong heart ailment, mabagal ang tibok ng puso. Yes, mula dyan sa bandang Calaca, Batangas. Bagi ang kapatid na Hyde Shalpulido ng Calawag, Quezon sa kanyang pinagdadaanan din na radiation therapy hanggang February 23 this year. Joy Bulgado na bumababa ang kanyang blood pressure. At gayon din ang Pastora Baby Bulgado at ng kanyang anak na si Connie Bulgado ng Camarin, Caloocan City, Manila para din sa kanilang kagalingan. Pastora Delia Agustin Valenzuela ng Qatar, kayo din po, Panginoon, nakababatid sa kanyang kasalukuyang kalagayan para din po sa kanyang kagalingan. Ida Corazon Navarro, Mary Navarro at gayon din si Reynaldo Navarro para din sa kanilang past recovery and healing mula dyan sa bandang Sito Balanga, Bataan. Gayon din, O Ama at aming Diyos, ang kapatid na Susan
Del Rosario Cabili ng Bacoor City, Cavite sa kanyang patuloy na therapy at complete recovery. Edmond Cruz na kapatid ng Reverend Federico Cruz Jr. ng Sito Balanga, Bataan. Yes, na bababa ang kanyang potassium at gayon din mataas ang kanyang blood pressure. At gayon din, o Diyos, ang kapatid na Connie Bio na merong bukol sa leeg mula dyan sa bandang Dinalupihan, Bataan. At gayon din ang kapatid Teresita Yumol Mendaros ng Dinalupihan, Bataan na meron din bukol sa kanyang breast. Ang kapatid na Violeta Saturno Silvestre at ng kanyang asawa dyan sa bandang California, USA para sa kanilang kagalingan. Gayon din ang kapatid na Mirna Bennett ng California, USA for complete recovery and healing. Iason Espiritu Domingo ng Quezon City, Metro Manila sa kanyang ulcerative colitis at gayon din ang kanyang kagalingan. At ang apo Julian Azer Tangonan ng Cainta Rizal na mayroong pinagdadaanan ng glaucoma. Lahat po aming amataming Diyos ng mga kapatid na ito. At lahat ng may karamdaman sa buong mundo, sinasamo namin, Panginoong Diyos, sa panalangin na sila po ay inyo pong pairugan ng inyong pagpapagaling po sa bawat isa sa kanila nang sila po, Panginoon, ay makarecover, ma-restore at madulutan, Panginoon, ng good health and wellness at gayon din matugunan din po ang kanilang mga pangailangan araw-araw spiritually, mentally, socially, and even, financially, O Lord Jesus Christ. Marapatin po ninyo and that we claim and we declare. Gayon din, Panginoon, ng kapatid na Romel Bulgado na magkaroon po ng visa sa madaling panahon nang siya'y makapaglakbay at makapagtrabaho. Marapatin niyo, Panginoong Diyos. Gayon din si Jaime Celestra Jr. na mapairugan din, Panginoon, na siya po ay makakuha na ng visa upang makapaglakbay tungo sa New Zealand sa panibagong yugto ng kanyang buhay at trabaho. Marapatin niyo, o aming Ama at aming Diyos. Gayon din, Panginoon, na kung saan dalangin po namin na ang nangyayari po na mahigit ng 2 taon na global pandemic, Panginoong Diyos, sa iba-ibang mga bansa, lalo na pa sa mga hindi pa nakarecover, ay matapos na po nawa, Panginoon. Bagaman nandyan pa at maaaring nandyan pa hanggang ay hindi na po, Panginoon, sana makapipinsala na makapagdulot pa ng lagi mo kaya karamdaman, Panginoon, at kamatayan sa maaaring maapektuhan. Kundi, Panginoon Diyos, yan ay maghilom na hindi na makaapekto, Panginoon, sa kalusugan ng bawat tao. Gayon din, Panginoon Diyos, ang usapin ng climate change na nangyayari sa bawat bansa sa buong mundong ito, Panginoon, na nararapat, Panginoong Diyos, na isinasaalang-alang lagi ng bawat liderato ng bawat bansa at gayon din ng bawat mamayan, Panginoong Diyos, upang sa ganon ay malagpasan namin ito at gayon din magkaroon po ng mga naangkop na mga mitigation na pagkilos, Panginoon, upang ito po ay masolusyonan. Gayon din, Panginoon, na matigil na po ang mga nangyayari mga digmaan katulad po ng pagitan po ng Russia at Ukraine. Nang ito po, Panginoon, ay magpasimula na ang paghilom ng mga sugat at gayon din ng restoration at gayon din, Panginoon Diyos, ng resolution of peace at magandang usapan, Panginoon. Marapatin niyo, Panginoon, kumilos pa kayo sa mga leaders sa pagitan po ng mga bansang ito at gayon din ng mga karatig bansa at gayon din po, Panginoon, sa buong daigdig na ito. Panalangin po namin so that peace and justice, righteousness and holiness, O Lord Jesus Christ, will prevail, and that your kingdom shall flourish in every place, sa bawat tao at gayon din sa buong mundong ito, and that the continuing intensive proclamation of the gospel, patuloy, Panginoon, sa pamagitan ng existence ng bawat church at gayon din mga lingkod mo na kinakasangkapan at gayon din mga layok at gayon din, Panginoon, ang bawat kanin
na merong ganitong kapahayagan ng buhay na pananampalataya at pag-ibig sa iyo, Panginoon Diyos, so that this world can turn something into beautiful country, beautiful world, and beautiful state of people in every place, O Lord Jesus Christ. That more and more souls na madala po sa iyong paanan, Panginoon. And that your church, university, and locally, O Lord Jesus Christ, will continue to provide a spiritual impact for the transformation of the whole world, of society, and even the church, every family, at gayon din ang bawat isa, Panginoon Diyos. Gayon din, Panginoon, na kung saan ang economy ay lalong umangat, at pagpalain, Panginoon, at gayon din na magpanibukas ang maraming oportunidad para po sa trabaho nang makatugon po sa bawat pangangailangan ng bawat pamilya, Panginoon. Pagpalain mo ang mga businesses, pagpalain mo ang daloy, Panginoon, ng buong mundong ito for your glory. Yes, Jesus Christ for the Philippines, Jesus Christ for every country, and Jesus Christ for the whole world, and Jesus Christ for all. Yes, we thank you, Lord Jesus, and we bring you back all the praises and glory. Please, O Lord, forgive us of all our trespasses at patuloy niyo kami, Panginoon, na overhaul every day. In Jesus' name, lahat ng magsabi ng amen at amen po sa ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon ating pong tungayan ng mga comments na niyo pong ipinarating sa Ride on the Ministry. At salamat po sa inyong presence, sa inyong pag-like, sa inyong pag-comment, sa pag-follow sa ating page, at gayon din sa pag-share sa episode na ito sa iba, voluntarily, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah at praise the Lord. At yes, how are you, my dear, from Maria Aurora, kapatid na Josie sa Pagilista Solvent. God bless the whole family. Yes. Ang kanyang comment, good morning, God bless us all po. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Pwede mo dyan po ng puso, na mukha ng taon na ito, at gayon din ang panalangin, at gayon din, kumusta kapatid na, yes, Amelita Amora Gabinete. Nice to meet you again. This live streaming, the Shout with Jen sa bandang, yes, at Quezon, Palawan. Yes, God bless you all. God bless the whole family. At gayon din na manggagawa ito ng ating Panginoon Diyos at regards sa ating church diyan sa bandang Quezon, Palawan. Ang kanyang comment ay love this. Yes. At gayon din kumusta kayo dyan sa bandang Malabon City, Barabalina. God bless the whole family. God bless you all. Yes. Nehemias Ortiaga. Purihin natin ang kanyang kumapapagod. God bless. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Kumusta naman kayo dyan sa bandang Nueva Ecija, kapatid na Maria Diaz Pinto. God bless the whole family. At God bless lahat kayo dyan sa bandang Nueva Ecija. Ang kanyang comment, blessed morning po, Bishop Lito Tangon, at sa lahat, God bless po. And your family and ministry, thank you very much. Gayon din po sa inyo dyan. Wilabad niyo po ng panalangin mo kanando ananayanta, gayon din puso-puso. At gayon din kanyang added comment, amen. Thank you, Lord, for everything. Wilabad niyo po ng panalangin mo kanando puso-puso. And same energies. Purihin natin ang Panginoon. Kumusta naman kayo dyan sa bandang Ilagan City, Isabela, yes, Cagayan Valley, yes, Region 2, kapatid na Beji James Salya Berso, sa God bless sa whole family, at God bless lahat po dyan sa Region 2, Cagayan Valley. Puri na Panginoon, kanyang comment is watching with you. Thank you very much. Gayon din, kumusta naman kayo dyan sa bandang, yes, Baguio City, Benguet Province. Purihin natin ang ating Panginoon. Yes, kapatid na Teresita Herman. God bless the whole family. At God bless po lahat mo dyan sa bandang Region 1 at gayon din sa bandang yes, Calderiera at Orimos Region. Purihin natin ang Panginoon. Kanyang comment. Happy morning po, Bishop and family. To all Rider Ministry, keep safe. God bless us all. Thank you very much. Likewise, at gayon din ang kanyang added comment, amen at amen sa Panginoon Diyos. Every po ng kumakaway, appear. Yes, sa puso, prayer puso, prayer puso, prayer puso. Yes, prayer. Yes.
Kumusta naman kayo dyan sa Batang Talim Island, Binang Rizal, kapatid na Melita Celestra, Pastor James Celestra, God bless the whole family. At gayon din lahat po ng mga nasa island na yan at gayon yung kabuuan ng Binangon at gayon din sa kabuuan ng probinsya ng Rizal. Hallelujah, ang kanyang comment. Isang mapagpalang umaga po, Bishop Lito, Ma'am Jean, and Tita B, at sa lahat po ng mga Karaydon Ministry, and God bless you more and more as all. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Winimudyo po ng panahon mula dito hanggang doon. Puso hanggang dito, puso, at gayon din mo ka ng tao. May dalawang puso mo ka ng tao nakapikit at anointed. Gayon din mo ka ng tao na kung may puso. Yes, mo ka ng tao na kanganak, tumatawad. Gayon din ang mga panatag ng mga bukang. At gayon din bulaklak ng gumamela, bulaklak ng rosas, at gayon din ng talbos ng malunggay. Hallelujah, praise the Lord. Kumusta dyan sa bandang San Jose City, Occidental Mindoro? Yes, kamanggagawang Reverend Julio Santiago Sahagon ng Good Shepherd United Baptist Church. God bless the whole family and the church at gayon ng kabuuan po ng Occidental and Oriental Mindoro. Puri na pa naman kanyang comment. Kapagpalang umaga po sa ating lahat. Thank you very much. Likewise at gayon din. Dito medyo mula sa ating kapatid na Militas sa panalangin may apat ng stars at sa ribbon na nakasama blessed at gayon din na kanyang emoji ng blessing at gayon din na kanyang emoji ng glory. Yes. Ang kanyang emoji ng agila, meron ka kong stars at nakasulat ng victory. Yes, victory in the Lord at gayon din. Ang kanyang emoji ng isang kakapatid na kung saan nakaluhod at nananalangin nakadipa. At ang kanyang panambitan sa Panginoon ay forgive me, yes. At ang emoji ng victory, hallelujah. Kumusta kapatid na Agustin na laging nakangiti? Puri na Panginoon na John sa Batang Sito Balanga Batan, God bless the whole family. God bless po ang kabuuan po ng Batan at gayon din ng Region, Region 3. Purihin natin ang Panginoon ng kanyang comment. Sending healing thoughts. Thank you very much. Likewise, wala po ng puso. Yes, kumusta naman kayo dyan sa bandang Ciudad de Lina Village sa Methodist Church ng Trece Martires City at gayon din dyan sa bandang Trece City, Cavite na kung saan kayo pinairan. God bless the whole family and your ministry at ang kabuuan ng ng Cavite at gayon din kabuuan ng Calabarzon. Purihin natin ang hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, mabiyang umaga po, Bishop Lito, at sa lahat ng Karaydon Ministry. Maraming salamat. Purihin po ng puso at panalangin. Yes, how are you, my dear kapatid na Achi, Manita Bondon, dyan sa Batang Cebu City, Cebu, Visayas. Maayong adlaw sa dalang salamat. Yes, kapatid, at God bless the whole family and your medical work. At gayon din ang iyong BNST Whole Lord Principal Prayer Brigade, yes, as the administrator. Puri ang Panginoon at God bless you dyan ang kanyang comment. Blessed morning, Bishop. Shalom sa lahat. God bless all. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Bigyan po ng paralangin. Albos ng malunggay at gayon bulaklak ng pumamel at gayon din ng sunflower at gayon din mo ka ng anointed at peace. Hallelujah. How are you, my dear kapatid? Ang sarap po ng kanyang ngiti at nakasuot po ng malaking sombrero. Hallelujah. Kapatid ng Lita Cruz Bagtas, kumusta ka dyan sa bandang Bataan? God bless the whole family at God bless you lahat dyan ang kanyang comment. Good morning po. Maraming salamat. Good morning din. Yes, gayon din na kumusta ka kamanggagawang Pastor Israel Jacob Taberlo Brabante ng Cagayan. Pero nakadistino dyan sa bandang Jesus the Nazarene Methodist Church ng Pilipinas, dyan sa bandang Orani, yes, Orani, Bataan, at gayon din sa Maranatha Methodist Church ng Balanga City, Bataan, yes, parating mo aking pamusat. God bless you. God bless you. Purihin natin ang inyong bilis ang leadership. Hindi ko ba yung nag-asawa na Pastor Israel Jacob at single pa ba? Single pa? Meron ka na bang girlfriend? Purihin natin ang kanyang kanyang comment. God bless you po, Bishop Lito Tangonan. Thank you at gayon din sa iyo.
At kumusta kapatid na Governor B, Vilma Dingbo ng Pansol Diliman, Quezon City, Balibalina, God bless the whole family. At shout out, God bless sa po ng mga taga yan sa Quezon City, the whole ng Metro Manila. Ang kanyang comment, yes, nagtotos na multi at kayo na buhabati. Good morning, maraming salamat kayo po. Good morning sa inyo lahat dyan. How are you, my dear kapatid na Edgar Francisco de Guzman? Nice to meet you in this live streaming. Wherever you are, you're there. At gayon din ang dyan na Panginoon nag-ingat sa inyo. God bless the whole family. Yes, purihin na Panginoon. At gayon din na kung saan ay ang kanyang comment ay shalom sa lahat po. Thank you very much likewise. Yes, pangatandaan ko na kayo po yung nag-request ng ng friends at yes, pinindot po natin at nice to meet you in your Facebook timeline. Purihin natin ang Panginoon. Yes, hallelujah, praise the Lord. Gayon din added video comment mula sa ating kapatid ng Robert B. Glory at gayon din ang amen. Meron 5 stars at gayon din nakasalt amen at meron exclamation point. Hallelujah. Gayon din added comment mula sa ating kapatid na Edgar Francisco de Guzman. Amen. Yes. Always amen at the Lord thy Jesus Christ. How are you, my dear Elijah? Yes. Tangonan ng Kawayan City. Yes. Bulacan. God bless the whole family. At God bless lahat ng mga taong Bulacan. Purihin natin ang Panginoon. At kanya comment to God be the glory. Amen. Yes. Gayon din, how are you, my dear, yes, kamanggagawang, yes. Diagonesa, Kumari, Merlin Cacho, Sebastian ng Bungabong, Nueva Ecija. God bless the whole family. At gayon din ang buong Nueva Ecija. At gayon din at patuloy namin pag-iigsang damdamin at panalangin sa pagpanaw ng iyong mahal na Kuya Ricardo Cacho. Good aim po mga ka-ride on. God bless us all. Maraming salamat. Likewise. At gayon din na kanyang added comment, bukas po ng umaga, 9 a.m. ang libing ng kuya ko. Salamat po sa inyong mga panalangin at pakikisang damdamin sa amin. Welcome at to God be the glory, and may the Lord continue to embrace you all and envelop you all with His comforting love, so that you will experience the bounty of His blessing, His strength, and even the hope na kanyang pangako, yes, for resurrection and everlasting life. Hallelujah. Purihin ang Panginoon at nasa piling na ng Panginoon ang iyong kapatid na Ricardo Cacho. Hallelujah at praise the Lord. How are you, my dear Josephine yes, Braga? Parang kilala kita. Puri ng Panginoon na are you from Quezon City, Balibalina? Wow! Ikaw ang isa sa mga sisipag na mga kabataan nung kapanahonan ko na nakadistino dyan sa bandang Dagot Samaritan United Methodist Church sa Quezon Avenue ng Quezon City. Please extend my regards to the whole family. God bless you all. At gayon din si Inang na kung saan may matanda na siya pero nagigita ko yung uploaded sa Facebook, lalo na sa story ay talaga naman nagsaset siya ng mga verses at share pa ang kanyang utak, ang kanyang mata, gayon din ang kanyang panalita. At yes, kumusta siya mga kapatid na yes, si Japonesa, yes, Portia, at gayon yung kapatid mo na si Imelda at gayon yung mga iba, puri na Panginoon. God bless the whole family, yes. Ang kanyang comment, endurance to continue, yes. Grace from God alone. Hallelujah. God bless you. Ninong, purihin ng Panginoon. Yes. Inaanak pa, diba? Purihin natin ang marami na akong utang sa iyo. At hallelujah. Praise the Lord. Yes, at gayon din mula dyan sa Batang Hermosa, Bataan. God bless you all dyan sa Batang Hermosa, Bataan. Kapatid Marisol Gabi Tantengo. God bless the whole family. Ang kanyang comment, ay medyo po ng blessing. At gayon din kanyang added comment, pinagpalang umaga po, Bishop, you're a blessing to all of us. God bless you even more po. Thank you, Lord, for being our everything rolled into one. Yes. Salamat
salamat po. Pinagpalaman natin at God bless you dyan. Buyo po ng panalangin at gaya ng puso-puso. Yes, mula sa kapatid na Melita Celestra, added comment, Ma'am Mirna Sanchez Rapanan, yes, shout out to you. Ma'am Delia Giovanisa, shout out to you. Pastor Bibo Bugado, shout out to you. Iba-iba pa ng mga puso-puso, iba-ibang kulay at gayon din may ribbon pa yung isa at gayon din kanyang added comment. Pastor Yunana Dato, shout out. Ma'am Achi, shout out, yes. Iba-iba pa ng mga panalangin. At gayon din kanyang emoji ng puso. Mayroon 5 stars at na nakasalit may exclamation point. Gayon din sa kapatid na Edgar Francisco de Guzman. Added comment, Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hindi ko rin matandaan kung saan lugar ka pero nabasa ko dyan sa timeline mo sa Facebook mo at parang nasa abroad ka. Purihin ang Panginoon. At gayon din, how are you, my dear Marilo Biray ng Bacoor City, Cavite? Yes, isa po sa aming mga sekretary ng Team Pagbabago, Bacoor City. Purihin ang Panginoon. God bless the whole family. Hallelujah. Shout out sa Team Pagbabago. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment, good morning. Maraming salamat. Good morning din. Please pray for the complete healing of Julia Onal, Amelia Ampil, who were operated and hospitalized. Yes, indeed. Yes, Lord Jesus, we indeed entrust the hospital at gayon din ang mga medical frontliners. Medical procedures na ilalalapat sa dalawang kapatid na ito, Panginoon, na maging matagumpay at maging okay, O Lord Jesus Christ. Patuloy mo silang gabayan. Gayon din, Panginoon, na higit sa lahat para po sa complete healing and recovery, good health and wellness, restoration, Panginoon, para po kay kapatid na Julie Onal at Amelia Ampil. Marapatin niyo, Panginoon, and that we claim and we declare in the mighty name of Jesus, including that spiritual and financial provision na inyo pong ipagkakaloob sa dalawang ito and even to bless the family at they belong. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa Panginoon. At shout out sa kapatid na Julie Unal at gayon din ang kapatid na Amelia Ampil. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, added comment mula sa kapatid na Melita Celestra. Bishop, opo, kapatid na Melita, pakisama po sa prayers. Meron po akong vertigo. Matagal na po akong di na karoon po nito. Salamat po with medyo po ng yes, mga panalangin. Yes. Bakit po, kapatid na Melita, gusto niyo ba lagi magkaroon ng vertigo? Sana naman hindi. Ano po? At purihin ka, Panginoon Diyos, sa patuloy na buhay na sumasampalatay sa iyong kapatid na Amelita Celestra. Na kung saan, Panginoon, ay inatake siya na naman ng vertigo. Umasa kami, Panginoon Diyos, na kung saan kayo po ang maghilot at humaplos mismo sa kanyang ulo at sa kanyang buong katawan, Panginoon, upang maibsan siya sa bertugong ito at gayon din na inyo pong tanggalin, Panginoon, ang pinag-uugatan ng bertugong ito at palitan niyo, O Diyos, ng magandang kalagayan ng kanyang kalusugan at pangangatawan. Yes. Vertigo, alis ka dyan sa ulo ng kapatid na Amelita. In the mighty name of Jesus, amen at amen sa Panginoon. Yes, added comment mula sa kapatid na Edgar Francisco de Guzman. Amen, yes. Gayon din, added kabadhi ng puso, mayroon lamang stars na nakasalt na amen. Mula sa kapatid na George sa Pagdisa sa Liban. Kumusta kayo dyan sa Caloocan City, Metro Manila? Kapatid na Leonie Bautista Artikulo. Yes, God bless the whole family. At God bless lahat ng mga Caloocan City. Ang kanya comment, bless morning po, God bless. Maraming salamat. Gayon din po sa inyong lahat dyan. Gayon din, added comment mula sa kapatid Joseph sa Pagdisa sa Liban sa mabiyang mensahe ng buhay. God bless your family and your ministry, Bishop Codus, at purihin ang Panginoon at God bless. Winabidyo po ng ng tao, panalangin, puso, ng tao, panalangin. Hallelujah. At gayon din, amen, mula sa kapatid na Edgar Francisco de Guzman. Amen sa Panginoon mula sa kapatid na Baby James Sala Bersosa. Yes, amen, glory to God alone. Mula sa kapatid na Augustine.
At gayon din, yes Lord, amen, amen, mula sa ating kapatid na Edgar Francisco de Guzman, purihin natin ang Panginoon. Shout out sa ating kapatid na, yes, kapatid na Nel Danunan dyan sa Bandang California, USA. God bless the whole family. At God bless lahat po ng mga taga-USA at gayon din ang Tito Corazon Navarro dyan sa Batis sa Kabalang Mabatan. God bless Navarro family. Yes, kapatid na, God bless every nation, Brother Ernel Arcangel Collection sa Bating USA. God bless the whole family. At gayon yung kapatid na Carmelita Capuli dyan sa Bandang, yes, Maribeles sa Batan. God bless the whole family. At God bless lahat po ng mga taga-Maribeles at gayon din ang kapatid na, yes, Ronaldin Cagara Flores, yes, God bless the whole family at gayon din sa lugar ninyo. At gayon din, kumusta Manang Macarya Raon, yes, ng Barangay Tondol, Anda, Pangasinan. God bless the whole family at God bless lahat po ng mga taga-Anda at sa kabuuan ng Pangasinan. Ang kanyang comment, magandang umaga sa ating lahat, Bishop Lito Ma'am Jean, Nanay Biyaya, maraming salamat sa makaride on Ministerial Panginoong Diyos. Maraming salamat, Bishop, sa lahat iti anos nga permi sa mga mensahe araw-araw. Yun po, Ilocano po yun, ano? Ibig sabihin ay maraming salamat daw sa tiyagan na lagi sa pagpapaabot ng mensahe araw-araw. Bless bahay, sambahan natin lahat. Bless Tondol Beach Community Christian Church. God bless us all. Bishop, ipagpatuloy kaming ipag-pray. Ang mga anak, apo, manugang, maraming salamat sa mga blessings sa lahat-lahat. Kay Lord, praise God in Jesus' name. Amen. Thank you so much, Lord. I love you so much, Lord. Wherever you po ng puso mula dito ang gandon, puso mula dito ang ganito, panalangin mula dito ang gandon, panalangin mula dito ang ganito, puso mula dito ang gandon, hanggang sa baba, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Inyo pong pairugan, Panginoong Diyos, ang kabuuan na kahilingan at panalangin ng kapatid naman ng Macarya Carretero Raon ng Anda, Pangasinan. Lalo digit, Panginoon, ang kanyang buong pamilya. Siya at gayon din ang kanyang mga anak, mga apo, mga manugang, lahat sila pagpalain pang gayon din ang kanilang mga hanap buhay at gayon din ang kanilang mga pananampalataya at spiritual na paglago in the mighty name of Jesus. Yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. How are you, my dear David Zunga? God bless the whole family at gayon din sa lugar na kung saan ay naroon ka. Ang kanyang comment, magandang umaga po, Pastor Lito. God bless po. Amen. Hallelujah. Jesus. Wherever niyo po ng anointing na tao at gayon din ng ganito at gayon na panalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. How are you, my dear, yes, Bishop Homer Velasco Bustamante ng, yes, saan ka ba ngayon? At yan sa Dinalpihan, Bataan. And God bless the whole family. At please sa mga sa loob dyan. Gayon din ang iyong ministry. Puri na Panginoon. Yes. So puri na Panginoon ang kanyang comment. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Yes, indeed. Hallelujah. At gayon din, added abo din ng panalangin. Meron nga pa tayong stars. Yes, at nakasulat na blessed sa ribbon mula sa kapatid na Golden of B. At gayon din added comment mula sa kapatid na Edgar Francisco de Guzman. Happy birthday po sa lahat ng mga may karawan ngayon po. Yes. Hallelujah. At ang added comment pa, amen at amen. Purihin natin ang Panginoon. Yes. How are you, my dear Diconis Ruth Domingos ng Magong United Baptist Bayan ng Lilamon, Lanao del Norte, Mindanao. Mayong adlaw sa tandang salamat. God bless the whole family. At God bless lahat po ng kabuuan ng Lanao del Norte at gayon din ang kabuuan ng Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. Purihin natin ang kanyang comment. Good morning po, Bishop Lito, Ma'am Jean, Olabiyaya, Caraydon Ministry Family and everyone watching. Thank you very much. Likewise, binibigyan po ng panalangin. Gayon din ang energy ng panalangin mula sa kapatid na Augustine. At gayon din, how are you, my dear kapatid na Minerva de la Cruz ng Calaga, Batangas. God bless the whole family. At God bless po lahat po ng mga taga-Batangas. At ang energy ng puso, panalangin na mayroong mga stars. At gayon din, added comment mula sa kapatid na Bilis Celestina. Awa po ng ating Diyos, humina na po ang hangin na parang bagyo po, Bishop, ang lalaki ng araw. Yes, salamat naman at humina. Binibigyan po ng mga panalangin. And yes,
Kung malakas ang alon, ay paalon-alon din ang mga isda. Gumaganon din, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Gawin na kanyang added comment. Amen. Praise God po. Binibigyan pa ng mga panalangin. At gawin din po ang kanyang added comment. Bishop, ayaw ko po. In Jesus' name. Yan, siyempre magkinalaman sa vertigo. Amen. Binibigyan po ng mga panalangin at gawin din added comment mula sa kapatid na David Sola. God bless po. Amen. Hallelujah. Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Jesus. Binibigyan po ng makarantaw at gawin din ng record. Gawin din ang panalangin. Urihin natin na pa yung maraming salamat po sa lahat pa ng mga comments sa inyong pananaloy sa Ride On Ministry at maraming salamat. Pagpalain ka ng Panginoon at gayon din sa mga manonood pa at dahil sa streaming, pagpalain ka ng Panginoon at mag-ministeryo ang episode na ito. Purihin natin na pa yung gayon din ang added blessing comment mula sa kapatid na Augustine. Love and hugs. Hallelujah. Purihin natin na thank you very much sa hugs din sa bawat isa at gayon din kay Lord Jesus. Hallelujah, ang Holy Spirit, ang Diyos, ang nag-iisang Diyos, nahayag sa tatlong persona pero isang Diyos at gayon din ang mga libo-libo mga angels ng Panginoon sa buong kalangitan at gayon din sa buong kaharian ng Diyos na kung saan araw-araw claim po natin kingdom favor sa bawat isa atin, kingdom peace sa bawat isa atin, kingdom victory sa bawat isa atin, kingdom hope sa bawat isa atin, kingdom faith sa bawat isa atin, kingdom love sa bawat isa atin, kingdom joy sa bawat isa atin, kingdom overflowing grace sa bawat isa sa atin. Yes, kingdom fruitful and victorious New Year 2023 sa bawat isa atin. Purihin natin ang Panginoon. Yes, kayo din ang added comment mula sa kapatid dito sa Lestra. Bishop, opo, wala pong mahuli ngayon. Nagtatago po ang isda, nagiginaw po sila. Purihin natin ang Panginoon. Yes, pahirapin niyo po ng jacket at kayo din ang coat. Hallelujah. Praise the Lord. Amen sa Panginoon. Ang abang lingkod ng Panginoon ay pansamantalang nagpapalam po sa body sa ating mula episode 992 tungo sa maraming pang episode natin mo harapin mula Lunes hanggang Biyernes. Yes. Alas 7 ng umaga. Samantala araw po ng linggo. Alas 6 po ng gabi. Purihin natin Panginoon. Really enjoy the whole day. Ingatan tayo Panginoon may sa katuparan natin ating mga gawain. Yes, babay po sa body sa atin at sa muling pagkikita. Shalom sa bawat isa inyo. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah!